sa pamamagitan po ng iyong habag at biyaya. Taglay po namin makaligtasan, Panginoon. Nais po namin mabuhay ng kasama ka, Panginoon. Makapagpatuloy na tanging ikaw lamang ang laman ng aming puso. Pangalan mo ang tanging nakauwi sa aming mga puso. Kaya ngayong gabi, Panginoon, samahan niyo po kami sa aming gawain, Panginoon. Bigyan po ninyo kami ng pusong handang magpuri, magpasalamat. Maibigay namin sa iyo ang galak, ang saya na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Kaya ngayong gabi, O Diyos, pupurihin ka namin, sasambahin ka namin, luluwalhatiin ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sige po, magsisimula na po tayo. Tatawagin na po natin ang ating pong opening prayer, si Pastor Wes.
sumbitin sa aming mga labi ang pag-ibig, Panginoon. Salamat po Diyos. Hallelujah, Jesus. Tuloy po tayo ng
po ay mayroong sakit, karamdaman, pagagaling po ng Diyos. Kung may problema po tayo, huwag lang po tayong hihiling ng aeroplano. Sigurado po, ibibigay po ni Lord. Kasi po, sa pamamagitan po ng pag-awit natin, nilalambing po natin ang ating Panginoon. Kaya siya po ay mahahabag po sa atin. Amen. Sige po, tatawagin ko na po ang magbibigay po ng mensahe. Ang ating pong iginagalang na pastora, si Pastora Aiza. Praise, hallelujah, praise the Lord. Yan, magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Yan, tunay nga po ang salita ng ating Panginoon. Pagpala sa gabi nito. Amen po. Yan, kung meron po kayong Bible, pakibukas po tayo sa Luke, chapter 15, verse 32 po. Luke chapter 15, verse 32. 31 to 32. Yan, basahin ko po dito. Sabi niya po, sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapili at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Nararapat lang na tayo magsaya at magdiwang sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay na wala, ngunit muli natagpuan." Yan. Another sa John chapter 15, verse 17 po. Mag-jump po tayo sa John, chapter 15, verse 7. Yan, sabi na po sa verse 7, sabi niya po rito, "Kung nanatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo." Amen. Now let us pray. Heavenly Father, we thank you, God, sa gabi na ito, Panginoon, na pinakan mo, Panginoon, sa bawat buhay ng bawat isa. Lord, bless us, O God. Bless mo, Panginoon. Bless mo pong salita na ito. Na ikaw siyang patuloy, O Panginoon, Lord, na turuan. Na ikaw siyang patuloy, O Panginoon, Lord, na mamuna sa kalagitnaan ng amin po, Panginoon, sa service sa araw na ito. Lord, ikaw mismo, Panginoon, na bigyan niyo po kami heavenly knowledge, wisdom, understanding, O God, so that, O Panginoon, we can hear, we can understand, we can accept, O Panginoon, so that we can apply, O Panginoon, sa gano'ng Ama, ay makaroon ng bunga, ay meron po kami pagpapala na amin natanggap, O Panginoon, sa balang araw. Na kung saan, O Panginoon, sa buhay po namin, sa Lord God, hindi po kami karapat-dapat, hindi po kami nakakalugod, O God, pagpus, O God, your word, O Panginoon, your love, O God, your grace, O Panginoon, na patuloy naging remain sa bawat buhay ng bawat isa sa amin, O God. Bless you, O Panginoon, na sa bawat isa sa amin, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. Kung makikita po natin dito sa Luke chapter 15, verse 11, dahil narinig po natin dito, o dahil alam po natin yung story. So, dahil alam po natin story po nito, ay ano ko po. Dito po ako magkuha ng topic po natin. Kung makita po natin dito, may isang tao or may isang mayaman na kung saan ay namuhay po sila masagana. Pero may dalawa silang anak. Pero kung dalawang anak na to ay different. Different po yung attitude po nila. Na kung saan, itong bunso at ito yung panganay. Itong bunso, dahil nais niya, gusto niyang kunin ang kanyang ari-arian. Anong ginawa tong bunso na to? Sabi niya, "Ama, pwede ko bang kunin ko ang aking ari-arian?" Pero ang ginawa ng kanyang ama, binigay niya. Wala siyang sinabi, pero binigay niya ang lahat. Anong ginawa ng kanyang bunso na to? Nilustay niya ang kanyang mga ari-arian. Nawa niya, siya po ay nakisama sa ibang lugar at nakisama sa mga kaibigan niya. Ano pa ba?
Anong ginawa niya? Hanggat maubos ang kanyang kayamanan. Hanggat maubos ang kanyang ari-arian. Pero anong ginawa niya? The part na anong ginawa niya nung time yun, pina-realize ni Lord sa kanya ang hopeless na meron siya. Ang ginawa niya, siya po ay nagtrabaho sa babuyan. Pero one time, na-realize niya, siya po ay nalungkot. Ano po ba yung na-realize kasi isang naisip niya po? Sabi niya, kung doon ako sa aking ama, hindi ko maranasan tong buhay ko na to. Maranasan ko po yung kasaganaan na meron sa ama. Pero ang ginawa niya, ang balak niya, siya po yung Pero hindi po tayo makafocus sa bunso. Bakit? Hindi po tayo mag-focus sa ating bunso. Doon po tayo nakafocus sa panganay. Bakit? Bakit po tayo nakafocus sa panganay? Kung makita po natin sa panganay, siya po ay na-remain sa ating ama. Kung makita po natin, siya po yung father. Siya po yung panganay. Pero yung panganay, hindi siya, ano ginawa niya? Dahil masipag siya, dahil sumunod siya sa kanyang ama, ay meron siya natanggap na pagpapala. Kung makita po natin, they are different. They are different sa bunso and they are different sa panganay. Kung makita po natin dito, ang aking topic ay blessed. Blessed are those who remain in God. Bakit? Blessed are those who remain in God. Kung makita po natin, bakit po ay ang mga mananampalataya, bakit po ang mga mananampalataya ay manatili sa ating Panginoon? Bakit po? First topic ko po yun ay, there is a great blessing. Bakit? There is a great blessing na kung saan, kung tayo po ay nanatili sa ating Panginoon. Bakit? Kung una, hindi lang po sa physical, kundi sa spiritual. Kakaiba po yung blessing na ating natanggap kung tayo po ay patuloy na natili sa ating Panginoon. Katulad nito, sa buhay po natin, we are here. Bakit? Hindi po natin na-expect, hindi po tayo na-expect na kung bakit po tayo narito. Bakit? The Lord will bless you. The Lord na kung saan gusto ka niya or nais niya na maging grow ka. Gusto ka niya na nais niya maging puno ka ng pagmamahal, puno ka ng kagalakan, na paglabas mo sa lugar na to, na kung saan ay maranasan mo po yung puno ng pagpapala na galing sa ating Panginoon. Because, dahil naniwala ako dito, dahil tayo po ay, we are pastor, dahil meron po tayong ministry, meron po tayong mga kaibang mga hindi ko po alam kung ano po yung ministry na meron po tayo. Hindi ko alam kung ano yung ministry na hinawak nyo. Pero alam ng Panginoon sa buhay po natin na pagpalain po kayo. Alam ng Panginoon na kung saan sa bawat aspeto ng buhay po natin, sa bawat napagtanim po natin sa ating Panginoon ay ibibigay niya po sa atin. Bakit po? Spiritual, material, and physical. Ano po yung material na meron po tayo? Puno na po tayo ng pagmamahal. Bakit po? Every day, every 3 days po tayo nag-stay po dito. Puno po tayo ng knowledge. Bakit? Puno po tayo ng pagmamahal na kung saan through sa mga lecture na ating natanggap. Meron po tayong another na natutunan. Meron po tayong another na mauwian. Meron po tayong another na kung saan maituro po natin sa mga member po natin. Pangalawa, kung makita po natin doon, there is a material blessing. Kung tayo patuloy po nagsaserve sa ating Panginoon, sa-serve sa ating mga ministry na meron po tayo, ay lahat po, hindi po natin expect. Ano sabi niya po sa Luke chapter 1 verse 37? Nothing is impossible na may ibigay ng ating Panginoon yan. Kung tayo po ay magtiyaga sa pagsunod po sa ating Panginoon. Ano po yung illustration ko po doon sa first na sinasabi niyo po doon? Si Shadrach, Meshach, at saka Abednego, ano po yung to the time na meron po silang statue. Ano po yung ginawa nila? Lahat ng mga tao na pupunta po sila doon. Pero yung tatlo na to, nanatili po sila. Nanatili po sila, hindi po
po sila matinag sa kanilang pananampalataya. Pero ano pinili na? Mas pinili nila yung Diyos na kanilang sinasamba. Ano po yung ginawa niya? Ano po yung ginawa po ni Nebuchadnezzar na kung saan kahit inubog niyo po ako, kahit isunod niyo pa ako dun sa may apoy. Pero naniwala siya ang Panginoon ay handa siyang tulungan. We are here. Meron po tayo mga despite sa mga circumstances na meron po tayo, despite sa mga pagsubok na meron po tayo. Ano yung dapat lagi natin tatandaan? Sabi niya po doon sa Matthew chapter 6, verse 33. Verse lagi natin na natatandaan. Ano po yung sabi na, kung lagi mo inuuna ang Panginoon, the more the blessings, ano Panginoon, basahin ko po dito sa 6 po. Yan. Sa Matthew chapter 6, verse 33. Sabi niyo po sa Matthew chapter 6 verse 33, ngunit higit sa lahat na bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Amen. Yan. Meron akong testimony. So, nung nag-aral po ako ng Bible School, bago na ako nag-graduate, nung nag-aral ako ng Bible School, 4 years ako nag-stay sa Bible School. Hindi ako nag-inig sa mga magulang ko. Hindi ako, tawag nito, hindi ako na, pag tinawag ako ng magulang ko, anong kailangan mo? Ang sabi ko po, okay na po ako. Pinagpala naman ako ng Panginoon dito. Pero pagdating sa, ano po yung pambayad ko namin sa registration? Malapit na po yung pambayad ko namin sa registration, sabi ng aming leader, pag wala kayong pambayad, punta kayo sa church. Pray kayo. Pero ang ginawa ko po, nag-obey ako. Ang ginawa ko, nag-pray ako. When nag-pray ako, when pumunta ako sa church, biglang, pagkatapos ko na mag-pray, biglang may nag-chat sa akin. Ay, kunin mo to. Meron ako 500 na isa-set ko sa'yo. Sabi ko, wow, glory to God. Bakit po? Hindi ko na-expect na gano'n yung nararanasan ko, na-experience ko. In my personal, na-experience ko, grabe po yung blessing. Grabe po yung, kung sa part ng buhay ko po, ay hindi po madali. Pero but still, when I remain to the Lord, sabi ko po, blessed are those remain in God. Bakit po? Lahat po tayo narito. Meron po tayong pinagdaanan. Lahat po tayo narito. Meron po tayong mga circumstances, meron po tayo. Pero ano ng Panginoon yan? May solusyon. May purpose. May purpose kung bakit niya binigay sa'yo. May purpose kung bakit na kung saan sa buhay mo ay mas makilala mo ang Diyos sa buhay mo. May purpose kung bakit para the more na makilala mo siya, the more na pagpalain mo siya. Pangalawa ko po, punto ko po, there is a great joy. Kung makita ko pa natin, there is a great joy sa buhay po ni Apostle Paul. Si Apostle Paul, kahit na gano'n yung ginawa niya sa pag-ministry niya, siya po ay missionary. Pero ano yung sinabi niya po doon? Suffering is a temporary. Pero, but, ano po yung matatanggap ko? Ano po yung matatanggap niya? Is glory. Kung makita po natin sa Romans chapter 8, verse 1. Romans chapter 8 pala, verse 18. Romans chapter 8, verse 18. Sabi niyo po sa Romans chapter 8, verse 18, para sa akin ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi mahambing sa kaluwalhatiang itahayag sa ating balang araw. Amen. Kung makita pa natin dito, tayo po ay nakipag-isa na kay Kristo. Tayo po ay nakipag-isa na kay Kristo. Wala na po yung kahatulan. We are still remain to the Lord. Kung makita po natin dito,
dito, sa verse 18, sabi ni Apostle Paul, suffering is a temporary. But when we remain in our God, ang pagpapala mo ay nasa langit. Ano po yun? Yung matatanggap mo yung the great joy. Yung matatanggap mo na kung saan sa buhay po natin na kung tayo pa nanatili sa ating ministry man yan, sa ating ano man yan, sa aspeto ng meron po tayo, alam ng Panginoon, ano yung pagpapala ng pag tayo po ay nag-remain sa Kanya, ay pagpapala. Pangatlo, kung makita po natin dito ay, there is a salvation. Ano po yung sabi niya? There is a salvation. Kung makita po natin sa Matthew chapter 11 verse 24. Ano po yung sa Matthew chapter 11 verse 24? Yan. Sabi sa Matthew chapter 11 verse 24. Yung sabi niya po doon, ang manatili ay makaroon po ng kaligtasan. Ang manatiling matapat ay makaroon ng kaligtasan. Amen. Hindi ko po alam po yun, but ang alam ko po, ang manatiling matapat ay siya po ay makaroon ng kaligtasan. Amen. Yan. Kung makita po natin sa buhay po ni Shadrach, Meshach at Abednego, sila po ay hindi po sila tumitinag sa kanilang pananampalataya, but still, sila po ay pinahawak po nila yung pananampalataya na kung saan naniwala ko dahil ang Diyos ko ay may kapangyarihan. Ay naniwala ko, may Diyos ko ay siya ko nabibigay po ng pagpapala. Naniwala ko sa pagtiis na meron ako ay meron po malaki na kung saan ay kasama ko siya. Amen. There is a great salvation. Bakit po? Kung titingnan po natin sa buhay po ng mga apostol, kahit po si, ano po yun, yung binabato, kahit po si Stephen, kung makita po natin sa buhay po ni Stephen, sa buhay po ni Stephen, grabe po yung pray niya, Ama, patawarin niyo po sila, sapagkat hindi po nila alam kung anong ginagawa nila. Pero, ano ginawa niya? Still pray. Kasi, yung mga apostol po natin, ay natanggap po nila yung salvation na kung saan sila po ay nakatili sa ating Panginoon. Amen po. We are still na tayo po ay narito, alam po naman po na alam po natin ang ating Panginoon. Alam po natin na nakilala niyo po ang Panginoon. Dapat mismo sa personal na meron po tayo, na personal na buhay po tayo, ay meron po tayo ng personal na relasyon sa ating Diyos. Sa buhay po natin, ay mas deeper na makilala po natin ang ating Diyos. Habang wala na nabubuhay po tayo sa mundo na to, ay you must be served. You must be effort to serve. Kasi hindi po natin alam, hindi po natin aksidente, yung pagpapala ay nalagi mo dyan. Amen. Amen. Last ko pong punto, ito po yung promise, ito po yung pangako ng Panginoon. Ito yung pangako ng Panginoon sa pagbuhay ng bawat isa. There is an eternal life. Ano po yun? Ano yung eternal life na ipinakaloob ng ating Panginoon? Sa life po natin, ano po yung sabi lang po sa yan. Sa John 3:16. Ano po yung sasabi na po sa John 3:16? Yan. Sabi niyo po sa John 3:16. Basahin ko lang po dito. Basahin ko lang po sa Tagalog para mas maintindihan po natin. Yan. Sabi niyo po sa Tagalog, yan. Sapagkat gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisang-isang anak upang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi makaroon ng buhay na walang hanggan. Ito yung pangako niya, makaroon po tayo
regalo niya sa atin. Ano po yung sabi na po dun sa Romans chapter 8 verse 1? Sabi niya, tayo na po ay nakipag-isa na kay Kristo. Tayo na po ay na kung saan, doon pa lang, makita po natin na sa kamay na po tayo ng ating Panginoon. Doon pa lang, pinaranas ng ating Panginoon sa buhay po ng bawat isa ay you must still remain in our faith. Amen. Yan. Kung makita po natin dito, kung makita po natin dito sa John chapter 15, John chapter 15, verse 7. Sabi na po sa John chapter 15, verse 7. Sabi na po dito, kung ang nanatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad ninyo para sa inyo. Ito po yung conclusion ko po. You must remain in the Word of God. You must read yung kanyang salita. Hindi lang narinig po natin yung salita ng ating Panginoon sa ngayon at may labas po natin sa tainga lang natin, hindi po natin may-apply. Hindi po tayo mag-grow. Katulad po sa ating mga lectures, yung po natin na habang narito po sila, kailangan effort po natin na makinig po tayo sa salita ng Panginoon. Effort po natin na matanggap po ng salita ng Panginoon. Kasi, minsan lang po lang to. Pero ano po yung promise ng Panginoon? Kung sino yung mga anak na natili sa Kanya, siya ay patuloy pa rin na pinagkalad ng Panginoon. Gusto niyo ba na matanggap kayo ng pagpapala na galing sa Panginoon? Amen. Gusto niyo ba na kung saan ay kasama niyo lagi ang Panginoon? Magbasa po tayo ng salita ng Panginoon. At maranasan po natin kung ano po yung salita, kung ano po yung word na gusto na nanais niya sa buhay po natin. Gusto po natin magbago, po? Ano po yung first na gusto po natin na po sa ating Panginoon? Una po, you must give forgiveness to the Lord. Pangalawa, repent. Repent properly. And pangatlo, humble yourself to the Lord. Wala po tayong ipagmamalaki sa Kanya. Wala po tayong dapat kakayabang sa Kanya. And the Lord, siya po yung nagbibigay po sa atin. Wala sa Kanya ang lahat. Kaya tayo po ay patuloy na remain sa pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Yan. Hiniling ko po na tayo po ay magsitayo. Magsitayo po tayo lahat. Kantahan po natin Sukdulang Biyaya. Habang kinakanta po natin yung Sukdulang Biyaya, lagi may isipin, ang ating Panginoon, habang po siya sa atin. Ang ating Panginoon, siya po ay nagbibigay po sa atin ng puro ng pagmamahal while we stay here. Isipin nyo, makaroon po tayo ng relasyon sa ating Diyos habang karapat-dapat siya na pagpurihin sa lugar na po. Habang karapat-dapat siya na pagbigay na pagpasalamat. While we nabuhay po tayo, matuto po tayo magpasalamat sa Kanya. While nabuhay po tayo, bilang repent. While nabuhay po tayo, ask po tayo ng forgiveness. Ano man nagawa po natin, hindi kaya. Net, kausapin mo ang Panginoon right now. Kausapin mo ang Panginoon. Handa ang Panginoon na makinig sa'yo. Handa ang Panginoon na kausapin ka. Handa ang Panginoon na kumatok sa puso mo. Sa ngayon, open your heart to the Lord. Open your heart na kung saan ay nais ng Panginoon na kausapin ka. Yes, Jesus.
po nasasaan niyo agad sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming pong salamat sa Panginoon sa mensahe mo, Pastora. Susunod po nating gawain ay sa bahagi po ng ating pagbibigay, offering. Ang offering po ay isang bahagi ng paglilingkod na kung saan tinuturoan po tayong magbigay upang tayo po ay pagpalain. Kaya ang ating pong offering ay pangunahan po ni Pastora Jeline. At habang tayo po ay nagbibigay, tayo naman, aawitan naman po tayo ni Sister Jane. Palakpakan po natin si Sister Jane. Praise God, mapagpalang gabi po sa ating lahat. At hindi po unang beses po na narinig po natin kung ano ang spirit ng pagbibigay. Amen? So, yung spirit ng pagbibigay ay ang unang ibahagi ko po sa inyo ngayon ay matatagpuan po sa Santiago or James chapter. Yung lyrics ng song. Chapter 13, verse 16, na ganito po yung sinasabi niya, but do to good and to communicate forget not, for with such sacrifice God is will pleased. So yan po, ang pagbibigay ay isang paggawa ng mabuti, nandoon na ini-express po nito yung ating puso. Mga kapatid, sabi niya po dito, tinitingnan po isang act of worship, di ba? Nung nakaraan na ako po ito ngayon dito is ibahagi po na ang pagbibigay ay isang act ng worship na kung saan may kalakip na pananampalataya at sakripisyo ng bawat isa. Amen? So, ulitin ko, hindi, mayaman ang ating Diyos. Hindi niya hindi niya po, sabi po dito, hinahanap lang niya sa atin kung paano po ang tamang puso na meron po tayo ngayon. Amen? Hallelujah! So, magbigay tayo na naayon sa kalooban ng ating puso na hindi napipilitan. At sabi nga po dito, God's love the cheerful giver. At nandoon na ang Diyos ng kalangitan na siyang may-ari ng silver and gold ay pagpapalain po tayo ng walang hangganan, siksik-likik at umaapol at magpapahal. Ayan.
lupot ng 12 years na nangihirapan, di ba? Anong ginawa niya? Di ba nakapagsiksikan siya? Tapos, sabi niya, maabot ko lang yung laylay ng damit ni Jesus. Ako ay gagaling. Amen. Di ba? Maraming tumatawag kay Kristo. Ngayon, maraming tumatawag. Isa na tayo sa mga tumatawag sa Panginoon. Pero ang tanong, may nagtudraw ba ng power mula kay Kristo? Sino yung nakaramdam na nakapag-draw siya ng power ni Kristo? Amen. Hallelujah. Yung iba hindi nakapag-draw ng power kay Jesus Christ. Bakit? Kasi yung nakakapag-withdraw lang, yung nakakakuha lang ng anointing ni Jesus Christ, yung talagang sumampalataya sa Kanya. Diba? Kaya every time na may gano'n na nangyayari na nag-lead na, yung nag-preach, diba? Kailangan bantayan na kagad natin. Maging ready tayo para tayo kagaya ng babae mo ko na nagmamadali na ikipagsiksikan. Diba? Para maabot yung puso ng ating Panginoong Jesucristo para maranasan natin yung kapangyarihan niya. Kung sabi ko sa inyo, huwag niyo pipigilan ang galaw ng banal na Espiritu. Huwag na huwag ninyong patalampasin. Kasi hindi kami o hindi yung iba na nakawithdraw, kundi yung mga hindi nakawithdraw ang lugi. Kayo ang talo. Amen? Hindi na ako ngayon magdilig ng prayer. Pero may sinasabi ang Panginoon na gagawin natin bago tayo mag-closing. Okay? So, marami na tayong ginawa dito ng panalangin. Pero hindi pa natin nagawang manalangin, mag-minister sa bawat isa sa pamamagitan ng panalangin. Okay? Kaya tayo ay gumawa ng prayer partner ngayong gabi. Yung maging prayer partner ninyo, hindi yung kakilala nyo lang, nakakasama nyo lang sa church, nakakasama nyo lang lagi sa labas. Kailangan na maging prayer partner nyo kayo yung hindi nyo nakaka-fellowship. At ipapanalangin ninyo ang bawat isa. Huwag mo nang tanongin ano bang problema mo. Kaya lagi na tayo sabi nga, we are total dependent to the power, to the leading of the Holy Spirit. Kung ano yung i-lead ni Lord sa iyo, ipanalangin mo para sa Kanya. Yun ang ipanalangin mo para sa Kanya. Pero huwag kayong magsabay ng panalangin kasi hindi kayo magkakaintindihan. Kailangan magkaroon kayo ng agreement. Okay? Let the Holy Spirit fill you through ministering through prayers to one another. Isang good works din yan na ginagawa natin para sa ating Panginoon. So, ready na po ba kayo? So, manalangin po muna kayo sa isa't isa. Get your prayer, get your partner. Okay? At panalangin po ninyo yung mga hindi nyo po nakakasama sa church. Okay? Kailangan po ipanalangin ninyo yung mga hindi nyo nakakatabi sa higaan ninyo na madalas. Sila yung ipanalangin ninyo. Sige po, pwede naman kayong tumayo, pwede naman pumalaya o kayong lumipat ng pwesto, saan po kayo komportable. And let the Holy Spirit fill you with His prayers. Kailangan natin natin ang Panginoon sa Kristo. Amen? So enjoy our fellowship with one another. Our fellowship, lagi tayo may fellowship. Makakay sa tinapay. Pero hindi tayo nagkakaroon ng fellowship. Mag-pray with one another. Amen? Thank you, Jesus. The power of your Hallelujah. Sige po. Hallelujah. Thank you, Jesus. hold me close. Let your love surround
And
You're so good, oh
Sa iyo po ang mataas-taas ang pagpapit na mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Sigaw ng tagumpay. Hallelujah. 1, 2, 3. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Kung magpapractice pa lang sila sa hanggang Through you. tapos yung natuloy. Anything I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken, 'cause you give me strength. Nothing is impossible. Strongholds are broken, 'cause you give me strength. Yeah, nothing is impossible through you. I can do anything. I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'll give my faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Give me strength. Buti na lang yung time Gidyo, nila, gidyo. eh. Practice kayo. Nothing is Kayo natin kumain. Nothing is impossible. Oh, video. Gideon. Gideon. Bawa mo. Video.